Pero yung bandang huli, merong suggestion o motion si Senator Judge Robin Padilla ulit na sinabi dapat lahat na. Bakit si Sara lang? Kung tutusin, tama si Robin Padilla dyan dahil may prinsipyo sa batas na in pare delicto, he who comes to court must come with clean hands. Dapat lahat. Lahat kasama yung nag-aakusa. Kasama si Chel Jokno, kasama si Luis Tro, ilabas nila yung back records nila, ilabas nila yung salin nila mula 2007. Sabi nga na Chel Jokno, on your first day as a government employee, kasama yun. Hindi, yung siya mismo, ilabas yung kanya, it applies to all. Sana ang ginawa ni Senator Judge Robin Padilla, kasi tunog suggestion lang eh, dapat motion yon. Dined ba naman ni Chis Escudero nung sinabi ni Senator Judge Robin Padilla, ilahat na natin. Ang next na statement doon galing kay presiding Judge Chis Escudero, non-responsive eh, parang tinaratol lang niya as a suggestion and not as a motion. Dapat pinagbotohan yun doon. O kundi dapat mag-insist si Senator Judge Padilla, i-insist na niya ngayon sa mamayang hapon na pagbotohan yung motion niya na lahat, i-include lahat. Yun, tingin ko that's the best part. Buksan ang records ng lahat, kasama ng prosecution team, kasama ng lahat. Nasa linya po ng ating komunikasyon via Zoom ngayong umaga si Attorney Melchor Magdamo, Legal Counsel po ng United People's Initiative. Attorney, magandang umaga po sa inyo. Si Jade at Almar po muli ang inyong mga kasama. Maraming salamat po sa inyong oras. Magandang umaga, Jade and Almar, at lahat ng mga tumatangkilik dito po sa SMNI. Opo. Good morning po, good day. Opo, Attorney, unahin lang natin yung pinakita nating ulat kanina tungkol doon sa naging paglilinaw ni Senator Robin Padilla. Sa tingin ho ba ninyo, tama yung ginawa niyang sasabi o gagamitin po niya yung impeachment court upang linawin itong kanyang issue tungkol po doon sa reklamong kinakaharap niya sa ombudsman, which is yan po yung unang natunghayan natin kahapon na nagkaroon ng sagutan nga sa pagitan kay Senator Judge Erwin Tulfo at iba pang mga senator judges. Sang-ayon sa batas si Senator Padilla sa 2 punto. Unang-una, Senator Judge siya. Lahat ng mga pwedeng makasira sa kanyang pagiging Senator Judge, katulad ng yung kaso na pinahal sa Ombudsman, ay relevant sa issue, sa oras ng impeachment. Hindi po yun na irrelevant. Relevant po yun dahil kung hindi niya nilabas yan during the time of the impeachment, affected ang integrity ng Senate as an impeachment court. Pangalawa, nasa Ombudsman Act, yung batas na nag-govern sa mga procedures, rights and procedures doon sa Ombudsman, na you can file a complaint, you can file a counter affidavit in any form. Any form, yun ang nakasulat sa batas. Kung hindi ako nagkakamali, Section 13 ng Ombudsman Act. Any form, kaya kahit text message yan, kahit posting sa social media yan, dapat a-actionin ng ombudsman yan. Hindi pwedeng excuse na hindi nag-reflect sa sistema ng ombudsman dahil malinaw po ang nakasulat sa batas, yung Ombudsman Act, na the filing of a complaint and its corresponding counter complaints or counter affidavits or what have you, any form po yun. Hindi excuse yung mga procedural technicalities. Dapat aksyonan, dapat kinikilala ng ombudsman yan, yung final na counter affidavit ni Senator Robin Padilla. Sa tingin po ninyo, Attorney, bakit ganun po yung naging pahayag ng ombudsman na hindi sumagot itong si Senator Padilla doon sa kanilang hinihingi pong sagot doon sa kanyang reklamo? Maaring nakalimutan na ng ombudsman o maaring sa dami ng trabaho nila, hindi nila naalala na may nakasulat sa Ombudsman Act na yung mga ganyan, yung procedural technicalities, hindi mo yan pwedeng gawing excuse para, hindi pwede yung mga mababaw na excuse para lang hindi basahin yung counter affidavit ni Senator Judge Robin Padilla. Opo. Maaring nakalimutan, maaring sinadya. Pero may mga implikasyon ho ba kayo nakikita na yung mga senator judges, ilan po sa mga senator judges ay humaharap ng ganito mga reklamo? Hindi lamang si Senator Judge Robin Padilla, maging si Senator Judge Alan Peter Cayetano. Alam natin na isa din na humaharap din po sa mga reklamo. Makakaapekto ho ba yan dito sa nagpapatuloy na impeachment trial ng Vice Presidente? Kung tutusin, yung 2/3, hindi apektado dahil 16 pa rin ang 2/3 eh.
Although siguro gagawa sila ng eksena, gagawa ng bendalo na katwiran na kapag halimbawa 12 na lang ang natitirang senador, palalabasin nila na 8 ang two-thirds. So mukhang gano'n ang tirada nila eh. Pero ang linaw-linaw ng saligang batas, two-thirds is 16. The two-thirds of 24 is 16. Kahit ubusin pa nila lahat yan, the two-thirds of 24 is still 16. Opo. Makatarungan ho ba, attorney, yung panawagan ni Senator Judge Erwin Tulfo na ituon lamang ang oras ng korte sa kaso ni VP Sara at wag nang haluan nga ng iba pang mga issue tulad nga ng mga pahayag o manifestations ni Senator Judge Robin Padilla? Hindi po makatarungan dahil ang yung privilege speech ba yan o yung manifestation ni Senator Judge Robin Padilla ay tungkol sa integrity ng impeachment court. So hindi siya parang ligaw na issue. Kasama siya sa issue ng impeachment. Ang composition ng impeachment court ng senator judges ay relevant sa usapin ng impeachment. Opo, pero ngayon, kahapon nga ay nagdesisyon din, may desisyon ang presiding officer, Senator Judge o presiding officer Chis Escudero na hindi na papayagan yung mga senator judge na magbigay ng mga manifestation na walang kaugnayan doon sa mga reklamo, itong mga articles of impeachment dyan po sa Senate Impeachment Court. Attorney, ano pong masasabi po ninyo? Hindi naman tinukoy ni yung presiding senator judge na si Chis Escudero, hindi naman niya tinukoy yung kay Robin Padilla na walang kaugnayan. Ang sinabi lang niya ay i-refer yung time management, i-oras sa oras ng Senate as a Senate and not as an impeachment court, no? Pero hindi niya naman sinabi na yung maikling speech na ni Senator Judge Robin Padilla na wala pa 3 minutes yan eh. Hindi naman na-strike out. Sinabi nga ng ruling ng presiding judge ay kasama sa records yun. Opo. Ipasok sa records. So, ibig sabihin, mas mapapadali, mas mapapabilis na yung mga gagawing pagdinig dahil wala ng mga ganito pong mga manifestations na wala pong sinasabing kinalaman doon sa articles of impeachment. Maaring mas bibilis, no? Pero hindi naman pwedeng sabihin na walang kwenta yung sinabi ni Senator Judge Robin Padilla dahil inuubos na yung mga inaalis isa-isa mga senator judges eh. So may kinalaman yan, may kaugnayan sa impeachment process yung sinabi ni Senator Judge Robin Padilla. Opo. Then doon sa day 7 po ng impeachment trial ni VP Sara, ngayon ay nakapag-desisyon na po yung korte, yung Senate Impeachment Court na isubpina yung mga financial records ng pangalawang Pangulo. Ano hong reaksyon po ninyo dyan? Ang reaction ko dyan eh, dapat pinagbotohan yun eh. Apparently, yung scripted na dahil parang nagkaroon sila ng caucus at nagkaroon ng botohan na yata. Pero yung bandang huli, merong suggestion o motion si Senator Judge Robin Padilla ulit na sinabi dapat lahat na. Bakit si Sara lang? Kung tutusin, tama si Robin Padilla dyan dahil may prinsipyo sa batas na in pare delicto, he who comes to court must come with clean hands. Dapat lahat kasama yung nag-aakusa. Kasama si Chel Jokno, kasama si Luis Tro, ilabas nila yung bank records nila, ilabas nila yung salary nila mula 2007. Sabi nga na Chel Jokno, on your first day as a government employee, kasama yun. Hindi, yung siya mismo, ilabas yung kanya, it applies to all. Sana ang ginawa ni Senator Judge Robin Padilla, kasi tunog suggestion lang eh, dapat motion yun. Dined ba naman ni Chis Escudero nung sinabi ni Senator Judge Robin Padilla, ilahat na natin. Ang next na statement doon galing kay presiding Judge Chis Escudero, non-responsive eh, parang tinaratol lang niya as a suggestion and not as a motion. Dapat pinagbotohan yun doon. O kundi dapat mag-insist si Senator Judge Padilla, i-insist na niya ngayon sa mamayang hapon na pagbotohan yung motion niya na lahat, i-include lahat. Yun, tingin ko that's the best part. Buksan ng records ng lahat, kasama ng prosecution team, kasama ng lahat. Bakit parang kinalimutan yun? Yun yung tingin ko dyan, the most important part kahapon. Opo. Para sa mga sa kaalaman ng ating mga kababayan, lalo na po yung mga hindi po mga abogado, ano ho ba ang ibig sabihin ng subpoena, attorney? Ang subpoena ay isang
kautusan sa tao na humarap sa isang proseso. Ano lang yan, yung root word doon, yung puina, pen ang root word doon. Sa pen o yung ginamit ng judge na pangpirma ng kautusan, yun lang yan. Humarap ka sa hukom o dito sa impeachment court o kung sino man kung ang nag-issue noon ay pwede kasi sa puwina na inisyo ng isang labor arbiter, sa puwina din yun. Pwedeng sa puwina ang inisyo ng isang cabinet secretary sa isang informal conference. Pero yung kinikilala sa puwina ay galing sa hukom o court dahil may force of law yun. Kapag hindi ka umaten, maaari kang makontempt. Pero may limitation yon sa saligang batas na hindi pwede ang blanket sa puwina na yung parang kung tawagin ay parang meron kang lambat kasing laki ng Pacific Ocean, huhulihin mo isang hipon o isang maliit na dilis, maghuhuli ka ng isang maliit na dilis sa Lake Buhi, halimbawa, no? Doon o sa Laguna Lake, tapos ang ginamit mong lambat kasi laki ng Pacific Ocean, hinuli mo na rin yung mga whale, mga shark. So, yun ang tinatawag na blanket sa puwina na pinagbabawal sa saligang batas yan. Hindi o blanket warrant or whatever. Dapat specific, dapat relevant lang sa tinatarget mo. Hindi pwede yung napakalaking lambat. Pinagbabawal yun sa saligang batas. At ang pinasabpina, itong Subpoena Duces Tecum, yung mga dokumento lamang at hindi po kasama yung mga may hawak po ng mga dokumentong ito. Tama ba, Attorney? Opo, may pinagkaiba yung sa puwina ad testificandum o sa puwina ad testificandum, yung magte-testify. Pag sa puwina duces tecum, dokumento lang yan. Opo. At sa dokumento, dapat i-identify mo anong dokumento. Hindi pwede yung in all others. Hindi pwede yung napakalaking lambat. Otherwise, na lahat, parang walang saysay. Talagang fishing expedition kalalabasan yan. Mauubos ang oras natin dyan. Sayang lang ang oras ng taong bayan. Opo. Sinabi ng presiding officer, ipinaliwanag po niya na hindi po ito unang pagkakataon dahil nangyari din po ito noong panahon po ng impeachment trial ni dating Chief Justice Renato Corona. At sinalungat din po niya yung mga argumento o yung argumento na may fishing expedition which is yung argumento po ng depensa. At sinasabi po niya na hindi gagamitin po o sinabi ni presiding officer Chis Escudero na ang mga hinihinging dokumento mula 2007 hanggang 2021 ay hindi gagamitin upang maghain ng mga bagong impeachable offense, kundi upang magsilbing financial baseline at capacity po lamang ng respondent. Ano ho ang masasabi po ninyo dito? Yun po yung nakasulat sa saligang batas natin na kapag kumuha ka ng whether tao ang kunin mo o maghalughog ka ng documents kapag labag sa saligang batas, ang tawag doon, fruit of the poisonous tree. Fruit of the poisonous tree. Prutas ng nilason na puno. Nalason na siya dahil hindi nga sumunod sa saligang batas yung sa puwina na yan. Doon na naman ako nagtataka kay Senator Chis, no? Pinayagan niya yung sa puwina, pero sinabi din niya inadmissible, which is, yun nga naman nakasulat sa saligang batas. Opo. Ano hong ibig sabihin ng sinabi po ninyo at nabanggit din ho ito sa impeachment trial para rin sa kaalaman ng ating mga kababayan ng fruit of the poisonous tree? Opo, yung fruit of the poisonous tree, kinopya natin sa batas ng Amerika yon. At saka sa Europa, kinopya lang natin sa Pilipinas. At mas lalo pang pinalakas nung 1987 Constitution. Dahil nga, kung naalala nyo, nung araw ng panahon yung ama ni Marcos, si Ferdinand Edralin Sr., meron siyang arrest warrant. Ang dami niyang mga arrest seizure, search seizure, subpoena, kung ano-ano pinagagawa niya. So, nung ginawa yung 1987 Constitution, talagang mas nilaksan pa na kapag ang warrant o subpoena ay ginamit mo sa maling paraan, talagang in any proceeding, yun ang nakasulat sa 1987 Constitution natin. Hindi mo magagamit yan kapag ginawa mo sa paraan na pagkakalughog o katulad sa nangyari ngayon, tapos na sumagot na si VP Sara at ngayon mo palang nilabas yun. Dapat
nung nasa House pa yan, ginawa na yan dapat nung nasa House pa. So ang mangyayari kasi ngayon, nag-iwas po sa yung mga prosecution team nung nasa House of Representatives pa. Nag-iwas po sa sila, alam nila yung fruit of the poisonous tree na yan. Gusto nila yung malason, pag nasa Senado na yung kaso, yung magiging poisonous tree ay yung Senate. So, ang ginawa ng House, hugas kamay, pinasa yung problema sa Senado. Problema talaga yan dahil bakit ngayon mo lang hinalughog? At saka mula 2007 pa hanggang 2026. Bakit ngayon lang? Dahil kung tutusin ang pwede gawin ng defense at nagtataka ako bakit hindi pa nila nilalabas yung alas na yun, yung in pari delicto principle na dapat lahat, halughugin lahat, hindi lang kay Sara kundi yung nag-aakusa. So, yun nga medyo nagbabalanse si presiding judge Jesus Escudero parang laban bawi ang ginagawa niya Sa madaling, yes po. Sa madaling salita, attorney, bago ko lang ipasa kay partner Admar, ang fruit of the poisonous tree para sa kaalaman ng ating mga kababayan, bumbaga, anumang ebidensyang nakuha sa illegal na paraan na hindi po pwedeng gamitin bilang ebidensya o laban po sa isang akusado. At sa kasong ito, yung pagkuha o pagbusisi doon sa mga records, financial records ng Vice Presidente ay nakikita po ninyong illegal. Illegal. Yung eksaktong salita sa saligang batas ay inadmissible. Hindi mo pwedeng i-admit doon sa records ng kaso. In any proceeding pa ang nakatulad nun pinalakas pa ng saligang batas natin talagang nalason na siya, hindi pa na siya magagamit. Attorney, magandang umaga po. Si Admar po ito. Dito po sa naging desisyon ng Duterte versus House of Representative, nasulat dito yung lalo na yung sinasabi dito ng anong ponente, yung due process principle at nasa number 6 sinasabi dito, the basis of any charge must be for impeachable acts or omissions committed in relation to their office and during the current term of the impeachable officer. Sa tingin niyo po na-considera ito sa naging decision po ng presiding officer? Mukhang nilabag ng presiding officer yung nakasulat doon sa decision ng Duterte versus House of Representatives. At kung hindi ako nagkakamali, si Justice Leonen ang nag-elaborate doon. Mukhang nilabag. No? So dapat pagbotohan yun. Yung decision ng presiding officer ni Jesus Escudero ay decision lang ng isang tao. Hindi malinaw pa kung paano pinagbotohan yan o baka mamaya pa nila pagbobotohan yun. So, yun nga yung nilabag. Sa puntong yun, kasi ang haba ng ginawa ng decision ni presiding judge Jesus Escudero dapat naka-itemize yun. Sa puntong yun, bakit all the way until year 2007, which is impractical, realistically, dahil sa batas natin, after 5 years, ang mga documents, wala na. Either kinakain na ng anay, o sinusunog na, o dinidispose na, sineshredder na. So, magiging very suspicious lahat ng mga documents from year 2007 hanggang year 2021 dahil sa 5-year retention period, nabubulok yan, inaamag yan. Ako nga, galing Comelec, yung 3 years ng balota, dapat 3 years nagagamit yun, pero in 1 year, sinasabi nila, inaamag na, kinain na ng anay, tinaihan na ng pusa, hindi na ginagamit, kaya hindi tuloy ma-audit yung mga balota. Yung ano pa kaya, yung year 2027 hanggang year 2007 hanggang year ngayon, hanggang last year, parang 2 dekada yon. So napaka-impractical. Talagang dapat balikan natin yung sinabi ni Justice Leonen na dapat doon lang. O at least man lang 5 years mo, sundan mo yung sa BIR o at sa lahat ng ahensya ng ibang pamahalan. Kahit 5 years. Pero yung 20 years, napaka malabo yun at hindi sang-ayon sa maraming alituntunin ng ating batas. Attorney, akma lang po ba na magpasaklolo sa Korte Suprema ang depensa? Kasi nung last part ata, humingi ng original copy ng naging desisyon ng impeachment court ang depensa. Kumalang po at pinapayagan po yan ng saligang batas dahil sabi ng ating saligang batas, any grave abuse of discretion, ibig sabihin,
pagka medyo nakakaduda, medyo abusado na, pwedeng iahin sa Supreme Court at pwedeng reviewin ng Supreme Court. Bahala na ang impeachment court kung makikinig sila o hindi sa Supreme Court. Dahil sa ngayon, sa impeachment matters, sila co-equal eh. So, ang pwedeng gawin ng Supreme Court, parang conscience resolution na lang na makonsensya naman kayo, makaya naman kayo ang pwedeng gawin ng Supreme Court sa ngayon. Pero tingin ko tama ang ginawa ni Attorney Sison na kumuha ng certified true copy dahil mukhang sa certified true copy maraming mabubuking diyan eh. Mabubuking yung boto halimbawa. Kung mukhang hindi pinagbotohan, mukhang solo flight lang ang ginawa ni Senator Chis dyan eh. Dapat para linawin yan, mamaya iboto nila yan mamaya para malinaw eh. Otherwise, it's just an opinion of one among the 24. Opo. Napag-usapan din kahapon sa trial yung pag-question kung pantay ba o pareho ba ang pagtrato sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte at sa impeachment laban po kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. lalo na doon sa Kamara. Sinasabing may pagkahalintulad sa ilang bagay ito pero yun nga, ano po masasabi niyo po, Attorney? Hindi po patas. Hindi po patas yung pagtrato dahil kung tutusin kung ginawa natin dyan halimbawa kay President Bongbong Marcos, hindi mo naman kailangan maghalughog ng documents dahil merong Supreme Court decision noong governor pa siya nung vice governor pa siya sa Ilocos Norte as early as 1991. Nasa Supreme Court decision yun. So hindi mo kailangan na sabihin na babasahin mo lang. So from 1981 to 2025, dapat kinonsider yan sa impeachment ni Ferdinand Romualdez Marcos Sr. Samantalang yung kay Sara na yung unang yung 2007 hanggang sa 2025 yung nilabas ng AMLA kung naalala nyo a few months ago lang nung nasa house pa, di ba, nung nakita nila na 80 million lang ang suma total ng kinita ni Sara for 20 years. Ibig sabihin, naging vice mayor siya, naging mayor siya, naging vice president siya. Nag-average lang ng 4 million a year yung kinita niya. So ang nangyari kay Sara, hindi ill-gotten wealth, hindi unexplained wealth, kundi unexplained poverty. Bakit napakahirap niya, no? So ngayon, ang ginawa ngayon ng House, maghahalughog sila dahil kung base sa ebidensya ngayon, dapat matuwa tayo kay Sara. Isipin mo, napakatipid niya. Unexplained poverty. So ngayon, gustong palabasin ng prosecution na unexplained wealth imbes na unexplained poverty. Kaya kailangan humalughog ng lambat all the way to 2007. Pero kung gawin mo kay Marcos yun, kung magiging patas tayo, all the way to 1981 at hindi mo kailangan humaluglog ng documents dahil nasa Supreme Court decision po yun. So definitely very unfair, very hindi patas. Attorney, halos 2 dekada at ito na records, no, financial records. Nakikita niyo po ba na baka mas mahaba pa yung ating ang impeachment trial days na kakailanganin na ukol po dito, Attorney? Tingin ko mas hahaba pa kasi pagkatapos nila humulughog at the rate things are going, no? Kung titingnan niyo yung documents, mas lalong magiging katiwa-tiwala mas lalo lang nagmumukhang mahirap eh. Unexplained poverty nga eh. So naglista ng 19 companies si Chis, tapos may dalawang company na medyo yung parang cartoon yung pangalan niya. Ano ba yun? Pero tingin ko mas lalong hahaba talaga yung impeachment proceeding dahil kada bukas mo ng records magko-compute ka eh. Unless gagawin nila katulad kay Corona na A plus B equals C, A plus A minus C equals D. Walang minus eh. Naalala nyo kay Chief Justice Corona? Walang minus, puro plus eh. So nagmukhang lumaki ng lumaki. Yun yung fatal blunder ng accountant. At meron ng COA commissioner na talagang medyo kinasusuklaman ng mga accountants saka auditor dahil hindi marunong mag-plus minus. So baka ganyan na mangyayari. Dahil siyempre babantayan napaso na tayo kay Corona, ang gagawin ng defense team talagang sisiguraduhin nila kapag plus, kapag minus.
And you must remember plain and simple arithmetic. So tingin ko doon tatagal. Opo. Attorney, kaliwat kanan na pong kilos protesta ang inyong pong grupo. Halos every linggo na po meron pong pagtitipon. Malapit na rin po yung muling pagbubukas ng sesyon kasabay po ng State of the Nation address ng Pangulo. Sa tingin niyo po na mape-pressure o na-pressure na ba ang Senado sa ilalim ng bagong pamumuno para ipagsabay itong impeachment trial at yung mga lagi nating naririnig sa ating mga kababayan na hinihiling nila na meron talagang matukoy at mapanagot doon po sa flood control scandal. Pawang naririnig lang natin na mga sinasabi na ipagpapatuloy nila, nagkaroon na lang ng palitan ng liderato dyan sa Senado pero wala pa rin po hanggang sa nagkaroon pa ng hamunan na kung iimbestigahan. Sabi ni Senator Cayetano, kung iimbestigahan yung SEA Games 2019, bukas siya, imbestigahan din yung flood control project. Attorney. Yung dapat lang, yung tingin ko kahit ano pang gawin dyan pagpipigil. Yung, kunyari, kagabi lang, binaha ako, no? So, hindi mapipigil yung flood control na yan. At saka yung mga kilos protesta, tuloy-tuloy yan kahit walang funder rin. Alam nyo ba, parati kami namomroblema sa funding pag tuwing may ganyan. Tapos biglang may darating na last minute, biglang may magdo-donate na anonymous. So, galing na sa tao eh. Ibig sabihin, kahit hindi kami magplano ng rally, kami na ang kinukulit, mag-rally kayo. Tapos sasabihin namin, wala kaming budget. Tapos mamaya, biglang darating last minute yung budget. So tingin ko, tuloy-tuloy yung ano na yan, yung mga rallies niyan. At yung flood control, sa dami ng bahanan darating, hindi yan mapipigilan. Kumbaga, it's the will of God na. It's no longer the will of ordinary people. It's the will of God. Tingin ko tuloy-tuloy yan. Parang nangyari sa 1986, kinulong lahat ng mga opposition, sinopress lahat ng kung ano-ano man yung proseso. At ang nangyari, naulit lang yung 1986. Parang hindi natuto itong si yung Raymond Marcos ngayon. Hindi na sila natuto. At I am very confident na mauulit ulit yung 1986. Opo, huli na lamang po, ano po yung inaasahan nyo naman po sa SONA ng Pangulo? Ang inaasahan ko ay naging tayo, no? By the way, alam nyo ba naging record holder tayo sa haha sa Facebook emoji, emoticon ba tawag doon? Record holder na ang Pilipinas ngayon. So ang nakikita ko sa SONA, puro ha. Ang mga Pilipino pinagtatawanan na lang problema, masama loob natin, dapat angry yun Pero ang Pilipino na lang, sige, ipasa Diyos na lang, itawanan na lang natin ating problema. Ang ini-expect ko sa SONA of this coming Monday, June 27, dalawang emoticon. Dahil anniversary din siya ng Iglesia ni Cristo eh. Sa anniversary ng Iglesia ni Cristo, in-expect ko puro heart yun eh. Puro heart. Tapos sa sa State of the Nation ni Ferdinand Romualdez Marcos, in-expect ko puro ha. At may hit. Siguro malalagpasan natin yung record. Tayo kasi record holder sa Facebook. Malalagpasan ba natin yung record na yun na puro ha. Alright. Attorney, maraming salamat po sa inyong pong oras at sa pagbibigay po ng impormasyon niyo. Good morning po sa inyo. Good morning. Thank you. Ayun po mga kababayan, si Attorney Melchor Magdamo, Legal Counsel po ng United People's Initiative ang ating nakasama. Napakinggan ngayong umaga kaugnay ng impeachment trial ng pangalawang Pangulo. Samantala, oras po natin mga kapartner, 10 minuto makalipas ang alas 8 po ng umaga. Nais niyo po ba magkaroon ng oportunidad na makapagtrabaho sa ibayong dagat? Huwag pong hayaang masira ang inyong pangarap dahil lamang po sa illegal recruitment at human trafficking. Sali na po sa Mindanaoan Job Fair 2026. Isang job fair laban po sa illegal recruitment at human trafficking. Gaganapin po yan dyan po sa SM City Davao Annex Event Center ngayong July 29, 30 at 31 mula alas 8 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi. Makakaharap mo rito yung mga DMW licensed recruitment agencies na may overseas job opportunities. Meron ding employer interviews, pre-qualification, verification ng recruitment agencies, OFW orientation, anti-illegal recruitment seminar at iba't iba pang mga libreng government service. Dalhin lamang po ang inyong valid passport, secondary ID, NBI clearance at iba pang supporting documents. Mindanaoan Job Fair 2026
safe, legal, verified, tinuod nga trabaho abroad, walay ilan. Samantala, break lang tayo. Magbabalik po ang Pulso ng Bayan.